Isipin mo to ha, nalaman mong may nakapatong na 1.5 million pesos sa ulo mo. Hala, 1 milyon mahigit? O 1 milyong kalahati para ipapatay ka dahil lang sa mga sinasabi mo online. Grabe. Kung ako yan, malamang nagtago na ako. 'Di ba? Kung ikaw yan o ako, magpapalit na tayo ng pangalan, lilipat ng bansa o kaya magtatago sa pinakasulok ng probinsya eh. Pero yung paksa natin sa malalimang talakayan natin ngayon, iba yung diskarte niya. Ibang-iba. Imbes na magtago siya, binuksan niya yung laptop niya, mag-login sa Zoom, tapos patuloy na nangangaral. Mismo, isang reaksyon na kumbaga sumasalungat sa basic human instinct natin na survival. At yan ang dahilan kung bakit napakayaman ng susuriin natin ngayon. Totoo. Kasi hindi lang tayo nakikitingin sa kung ano yung ginagawa niya, kundi yung ano ba ang nagtutulak sa isang tao para panindigan yung ganyang klaseng panganib. At yan mismo ang sisiriin natin ngayon. Nakasentro tayo sa mga personal na tala, mga panaginip, at audio recordings ng isang nangangalang Narciso Olalo. Bale, kailan galing yung mga materials na ito? May petsa itong Marso 24 at 25 taong 2026. Ang misyon natin ngayon ay himayin yung mga mensahe niya, yung napakakaibang pilosopiya niya sa buhay. At timing din Kasi mismo ngayang araw, Linggo, March 29, 2026, may nakatakda siyang Zoom meeting. Oo, para ipaliwanag ng live yung isa sa mga panaginip na ito sa mga tagapakinig niya. Pero bago tayo lumangoy ng malalim, kailangan nating maglagay ng malinaw na linya. Importante yan. Bago tayo magsimula, mahalagang ilatag natin na ang mga source material natin ngayon ay naglalaman ng mga mabigat na kritisismo tungkol sa relihiyon. Narito tayo para unawain ang isipan na may akda at i-report ang kanyang mga sinabi, ngunit hindi natin pinapanigan, ine-endorso o kinokontra ang kanyang mga personal na paniniwala. Napakahalagang panimulan yan. Nandito tayo para silibin yung arkitektura ng paniniwala niya, hindi para maging hurado. Tama. Ikaw na nakikinig ang bahalang magproseso nito. Kapag inalis kasi natin yung bias natin, mas makikita natin kung bakit niya ginagawa to. Kaya, simulan na natin. Okay, himayin natin ito. Magsimula tayo dun sa mga panaginip niya na tahasan niyang tinatawag na mensahe ng Diyos. Sa tala niya noong Marso 25, naglakad daw siya sa isang masukal na gubat. Naghahanap daw siya ng panggatong, di ba? Oo, naghahanap siya ng panggatong para doon sa niluluto niya na ipapakain sa mga tao. Tapos, biglang nag-shift yung panaginip, nakapasok siya sa isang malaking gusali. Tapos anong nakita niya? May nakita siyang lalaking nakatalikod na hinahampas yung isang malaking lamesa. At yung description niya dito, ang weird Ang paghampas daw ay parang hampas ng babae. Mhm. Parang sobrang surreal na transition mula sa gubat tapos biglang ganun. Tapos may boses siyang narinig mula sa kawalan na nagsabing, "Yan si Father yan." At ito pa yung nakakagulat, may lumapit daw sa kanyang isa pang lalaki na may ipinakitang bundle ng pera. Oo, yung pera. Sabi nung lalaki sa panaginip, "Narciso Olalo, ito ang binayad ni Father sa akin para daw sa kahoy na panggatong mo." Nung una ko tong mabasa, ang teorya ko baka naghahanap lang siya ng pondo. Parang may nag-donate sa kanya. Oo, pero hindi pala ganun kasimple yon eh. Hindi nga. Ang nakakabilib dito ay kung paano niya idinecode yung sarili niyang panaginip ng walang paligoy-ligoy. Para sa kanya, hindi literal na kahoy yung panggatong. Anong ibig sabihin noon para sa kanya? Sumisimbuo ito sa mga ginagawa niyang pagbubunyag. Yung mga impormasyong ibinabato niya sa mga Zoom meetings at AI videos niya, yun yung panggatong. At habang nagdadagdag siya ng panggatong sa apoy, lalong umiinit, lalong nagagalit yung mga tao. Mismo, lalo na yung mga nasa sektor ng relihiyon. Wait, kaya yung pera na nakita niya sa panaginip, yun yung 1.5 million pesos na bounty sa ulo niya. Tumpak. Yung bayad na inalok ng father sa panaginip, hindi yun pambili ng kahoy. Pambayad yun sa sinumang makakapagpatahimik kay Narciso. Grabe yung bigat noon. Kumbaga, confirmation sa kanya na totoo yung banta. Tapos, noong araw bago iyon, Marso 24, may isa pa siyang panaginip eh. Yung sa construction site ba ito?
Oo, nasa isang construction site daw siya. May nakita siyang binatang helper na nagmamason pero ang pangit ng gawa sa salita niya parang batang naglalaro ng semento. Tapos pinakialaman niya. Nilapitan niya, tinuruan niya ng libre kung paano yung tamang pagpapatag ng semento. Pero pagkatapos nun, bigla siyang inatake ng takot sa matataas na lugar, yung fear of height daw. Hmm. Takos nung paalis na siya. Nung pababa na siya, bigla siyang binato ng loaf bread ng 2 tao. At may humabol pa sa kanyang mga tao na may dalang malalaking aso. Litong-lito ako dito nung una eh. Bakit naman? Naisip ko bakit siya binabato ng tinapay. Reward ba yun kasi nagturo siya o baka gutom lang siya nung natulog siya, 'di ba? Natural na isiping reward yung tinatay kasi simbolo yan ng biyaya eh. Pero kung titingnan mo yung konteksto, yung may humahabol na aso, nagiging baliktad yung ibig sabihin. So parang pagkatakraydor. Eksakto! Ito ay metaphorical na representasyong ng pagtatraidor. Yung semento dito ay yung pundasyon ng buhay na pilit niyang itinuturo ng libre. Kumbaga, tinutulungan niyang ayusin yung mga palpak na gawa ng mga tao. Oo, pero anong reaksyon nila? Imbes na magpasalamat, sila pa yung bumabato sa kanya. Yung aso naman sumisimbolo sa bangis ng galit ng mga tao na ayaw maitama yung pagkakamali nila. Dito na magiging sobrang interesante yung usapan eh. Bakit ba kasi umabot sa puntong may handang magbayad ng milyon para patayin siya? Ano ba tong mga panggatong na to? Yung mga pag-ataka niya sa relihiyon, Mula doon sa audio logs niya, pangunahing target niya ang institusyon ng relihiyon. Walang kagatlabi niya tong tinawag na isang pyramid scheme. isang napakabigat na paratan. Sabi niya yung tipong walang katapusang paghingi daw ng pera sa mga tao. Yung pinakamalaking halimbawa niya ay yung kultura natin ng padasal sa mga patay. Yung nagbabayad para sa misa? Oo. Sabi niya, isipin mo, patay na yung kapamilya mo, pero tuloy-tuloy pa rin yung paglalabas mo ng pera para raw maligtas yung kaluluwa nila. Pero hindi lang naman aspetong pinansyal yung pinupuna niya eh. Binabasag din niya yung buong historical timeline ng pananampalataya. Oo, para siyang nag-audit ng isang kumpanya. Inisa-isa niya talaga. Sabi niya, may Old Testament para sa mga Hudyo. Tapos, dumating si Jesus pagkatapos ng 2,000 taon. Tapos, makalipas ang 600 taon, nabuo mo yung Islam. Tapos, fast forward tayo sa mga nakaraang siglo, nagsilabasan na yung iba't ibang sekta. Nandyan ang Katoliko na kinonekta niya kay Constantine. Tapos yung Saksi ni Jehovah, Born Again, Iglesia ni Cristo. Anglican, Adventist, lahat na. Ang argument niya, lahat daw ng grupong ito magkakaiba ng turo, pero lahat sila inaangkin na sila lang ang hawak ang kaligtasan. Para sa kanya, parang mga palpak na software updates yung relihiyon. Magandang analohiya yan. Bawat bagong relihiyon, panibagong patch na nagkiklaim na aayusin yung bug pero palpak pa rin. Mismo. Pero idadagdag ko pa sa paningin niya, hindi lang basta puro bug yung software. Naniniwala siya na mismong yung mga nag-develop ng patch ay ginawa iyon para pagkakitaan ang mga users. Grabe, ang bigat nun. Lalo na para sa'yo na nakikinig ngayon bilyon-bilyon tao ang nakasandig dito para sa moral compass nila. Paano mo nga naman sasabihin na biktima sila lahat ng pyramid scheme, di ba? Oo. Hindi ba sobrang hirap lunukin nun? Napakabigat. Pero kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, meron siyang isang theological loophole na ginagamit para patibayan ang punto niya. Ano yun? Tinatanong niya, kung ang mga makabagong relihiyong ito lamang ang makakapagligtas, paano na yung mga taong nabuhay at namatay bago pa man naitatag ang mga ito? Oo nga, no? Paano sina Mary, Joseph o si Noah? Dahil hindi sila naging miyembro ng mga modernong sektang ito, ibig bang sabihin susunugin sila sa impyerno? Oo nga, ginagamit niya yung logic na yun para durugin yung ideya na ang Diyos ay pag-aari ng iisang grupo lang. Eksakto. At yung nakakagulat para sa akin, sa kabila ng lahat ng atake niyang ito, na tinawag niyang kwentong alamat lang daw, yung Biblia, hindi pala siya ateista. Hindi talaga. Inaasahan ng marami na sasabihin niyang walang Diyos, pero hindi eh. Matibay ang paniniwala niya ang buhay ang Diyos. Ang issue lang talaga niya ay doon sa mga ahente o middleman na ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita. Oo,
Sa katunayan, theme niya na noong 2010 pa, nakatanggap siya ng direktang utos na maging tagapagpaalala. At hindi to simpleng hobby, ha? 16 na taon niya tong ginagawa. Umuwi siya sa Pilipinas, nagdadaos ng 5 hanggang 7 krusada sa iba't ibang syudad. Madalas, mag-isa at walang bodyguard. At hindi siya nagtatayo ng sarili niyang simbahan. Wala siyang bank account na pinapaikot para hingan ng donasyon ang mga tao. Nagbibigay lang talaga siya ng warning. Kaya pala, hindi siya takot sa 1.5 million na bounty. Kasi ang logic niya, kung Diyos ang nagutos sa kanya, walang kapangyarihan ang pera para patayin siya. Ganyan katindi yung paniniwala niya. Ngayon, nag-raise ito ng tanong sa isip ko. Kung wala siyang hinihinging kapalit at wala siyang balak maging kulto leader, bakit niya isinusugal ang buhay niya? Dito na pumapasok yung pinakapuso ng filosofiya niya. Yung tinatawag niyang sining ng pagpuna. Pagpuna, oo. Sa kulturang Pilipino natin, di ba, may konsepto tayo ng hiya at pakikisama. Oo, lalo na kapag pinuna mo ang isang tao sa publiko. Ang tingin agad sa'yo, nangihimasok ka o pabida. Iniiwasan natin yan para lang walang gulo, mas pipiliin nating manahimik. Pero si Narciso, ibinaliktad niya ito. Paano niya ibinaliktad? Para sa kanya, ang hindi pagpuna sa maling ginagawa ng kapwa, yun yung tunay na kawalan ng pagmamahal. Kung nananahimik ka, wala kang pakialam na masira buhay nila. At literal to sa kanya, pakinggan mo tong kwento niya. Sige, ano yung nangyari? Minsan daw, may mga hold-upper na may dalang Armalite na nambibiktima ng mga bumbay sa tapat ng bahay nila. Anong ginawa niya? Nagtago at tumawag ng pulis. Hindi. Lumabas siya at sinigawan yung mga armadong hold-upper. Pinagalitan niya, sinabihang maghanap ng mga rangal na trabaho. Hala! Isang desisyon na sa paningin ng ordinaryong tao ay purong kabaliman. Sino aaway sa may hawak na armalit nang walang laban? 'Di ba? Nabuhay naman siya. Tapos may isa pa. May inawat siyang mga lalaking naghahabulan sa kalsada. Yung isa may dalang .38 caliber na baril. Yung mga humahabol may baseball bat at patalim. Ang delikado naman yan. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Narciso. Pinagalitan niya yung may baril. Sabi niya, "Duwag ka, humahabol ka ng taong walang laban." Grabe yung tapang. Dahil sa pagpuna niya, naabala yung mga attacker, nakatalon sa bakod yung biktima at nakatakas. At hindi lang to sa mga estranhero kahit sa mga barkada niya na nalulung sa bisyo. Anong ginawa niya sa barkada niya? Binalaan niya ng paulit-ulit. Sabi niya, "Pwede tayo maging kaibigan, pero hindi tayo kaibigan sa mga gawain ninyo." Makalipas ang ilang buwan, 14 sa kanila ang nakulong. 14? Oo. At sa kulungan na, isang nagangalang boss na ring ang nakaalala at nagsabing tama pala yung babala ni Narciso. Makikita natin dito na yung pagpuna niya ay hindi namimili ng tao. Kaibigan man o armadong kriminal. Kapag nakita niyang mali yung sistema, aayusin niya. Kaya ano ba talaga ibig sabihin nito? Tingin ko, yung pagpuna ay parang open source software sa kanya. Binibigay mo yung source code kung paano ayusin ang buhay ng libre. Para hindi sila mag-crash, kumbaga. Oo. Pero may isang kwento si Narciso na sobrang dark na nagpapakita kung ano ang mangyayari kapag nireject mo yung update na to. Ito yung kwento ng Master Mason. Ito yung kwentong nagpapakita na para sa kanya, ang universo ay isang makina na may mahigpit na batas. Tama. Nung nagpapagawa siya ng bahay, kumuha siya ng helper na walang alam sa pagmamason at dulong pa sa bisyo. Tinuruan niya ng libre, unti-unti naging magaling na mason at naging contractor. Umunlad. Tapos, anong nangyari? Dahil sa pag-asenso, nasobrahan sa kain, tumaba, at namatay sa stroke. Namatay dahil hindi na puna ang sarili sa bisyo ng pagkain. Pero mas malagim yung pangalawang kwento niya dito. Yung sa isa pang helper. Oo, naging contractor din yun at umasenso. Pero noong nagkrusada si Narciso sa Tagaytay at nag-share ng mensahe sa bahay mismo ng lalaki, inisnap siya nito. Binaliwala siya. At anong kinahinatnan? Kinabukasan daw sa Talisay na kuryente ang lalaking ito sa isang open wire. Ayon kay Narciso, nasunog siya at sumabog ang bahagi ng katawan niya. Partikular,
yung bayag niya. Grabe! Mapapanganga ka talaga eh. Paano niya naiugna yung pag-isnab doon sa pagsabog sa kuryente? Naguugat yan sa matinding paniniwala niya sa cause and effect. Para sa kanya, kapag itinakwil mo ang katotohanan na galing sa Diyos, inaalis mo ang sarili mo sa proteksyon ng universo. Kaya yung literal na aksidente sa kuryente, hindi lang yun malas. Hindi. Ito ay direktang resulta ng hindi pakikinig. Kapag binaliwala mo yung warning manual ng buhay, makukuryente ka talaga. Literal at metaphorical. At doon mo maiisip saan ba kumukuha ng ganitong klasing tapang ang isang tao, yung kahit magmukha na siyang baliw sa iba, tuloy pa rin. Ang sagot nasa background niya mismo. Si Narciso ay isang self-taught polymath. Isang taong matutong magturo sa kanyang sarili ng komplikadong bagay kahit walang formal na edukasyon? At hindi ito mga simpleng hobby lang Technical skills ito na buhay ang nakataya. Encyclopedia? Nung una daw niyang binuksan, tumalsik yung mga pyesa, di ba? Oo, palpak nung una. Anong ginawa niya? Tumambay sa mga repair shop, pinanood yung mga gumagawa, hanggang sa naging negosyo na rin to. Tapos sa electronics naman, nagbayad siya ng 5 piso. 5 piso para sa klase. 5 pisa para sa isang oras na klase tuwing weekend sa Cagayan de Oro. 3 beses lang daw pumasok, tapos namulot ng sirang radyo sa labas para pagpraktisan. Makikita mo talaga yung pattern niya ng reverse engineering. Kinakalas niya yung mga bagay para maintindihan kung paano mabubuo ulit. Mismo, kahit sa kuryente, natuto siya ng electrical installation nung muntik na siyang mamatay. Hinawakan niya yung 30 amp fuse nang hindi pinapatay ang breaker. Hala, hindi na kuryente. Inakala nga nung nakakita na nakuryente siya, kaya pinahalo sa binte para mapaluhod. Buti nakatapak sa karton. Pero imbes na matroma, pinaral niya. Siya na ang nag-install ng lahat ng kuryente at plumbing sa bahay niya. Matindi talaga. Paborito ko yung sa kusina. Nagsimula bilang tagahugas ng plato. Pinapanood niya lang yung kusinerang buholana na si Sita. Sabi niya, ako na maghihiwa tapos panoorin kita magluto. Tapos nung umalis si Sita, Siya na pumalit. Walang culinary degree pero nagluto siya para sa 60 hanggang 80 boarders araw-araw sa loob ng 14 na taon. Natuto pa magkaldereta at papaitan. sino ba namang tao ang makakapagpakain ng 80 tao sa pamamagitan lang ng panunood? Nagiiwan ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa mekanismo ng isipan niya Ano yun? Ang paniniwala niya kasi walang imposible kapag ginusto. Kung kaya mong i-reverse engineer ang isang orasyan o intindihin ang kuryente ng hindi namamatay, bakit hindi mo kayang i-reverse engineer ang pananampalataya? Wow! Grabe yung connection na yun. Kaya pala, para sa kanya, ang Biblia at relihiyon ay hindi sagradong bagay na hindi pwedeng galawin. O, para sa kanya isa itong sirang TV o palpak na wiring. Kailangang buksan, hanapin ang sunog na pyesa at ayusin. DIY theology, kumbaga. Ikaw, na nakikinig na yon, subukan mong ilagay ang sarili mo sa posisyon ng mga taong pinupuna niya. Paano ka ba tumatanggap ng puna? Madalas kasi, kapag may nagsasabing mali tayo, ang reaksyon natin agad ay magalit o masaktan ng pride. Oo, pakiramdam natin inaatake tayo eh. Pero pinapaalala ng kwento ni Narciso na minsan, ang taong pumupuna sa'yo ay siya ring may pinakamalaking malasakit para huwag kang makuryente sa mga desisyon mo. Handang makatanggap ng galit mo, maligtas ka lang. Lalo na kung ang kapalit ay banta sa sarili mong buhay. Kaya bilang pangwakas na isipin para sa malalimang talakayan natin ngayon, gusto kong mag-iwan ng isang anggulo para pagnilayan mo. Sa psychology, may tinatawag na Cassandra Complex. Yung sa Griekong mitologiya, Oo, galing ito sa babaeng binigyan ng kapangyarihang makita ang hinaharap. Pero isinumpa na walang sino man ang maniniwala sa kanya. Naisip mo ga kung gaano kabigat ang pasanin na maging sigurado ka na alam mo ang katotohanan? na nakikita mo yung sakuna na paparating. Isusukli lang sa'yo ay pagtawa, galit o pamamaton ng tinapay. Baka ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang mapatunayang mali ka, kundi ang maging tama sa isang mundong mas piniling maging bingi. Isang napakalalim na pasanin. At marahil, yan ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang naglalagin sa Zoom. Dahil ang hindi pagsalita, para sa kanya, ang tunay na kasalanan.
Isang ideya na siguradong mapapaisip ka ng malaling na yon. Maraming salamat sa pagsama sa aming pagsusuri sa buhay at isipan ni Narciso Ulalo. Salamat sa paglalaan ng oras upang makinig at umunawa ng walang husga. Hanggang sa ating muling pagsisid sa mga impormasyon.